Ang paksa po natin ay isang napakamahalagang topiko. Ang paano ang pambugaw o pampalayas kay Satanas na isinumpa o pampaalis ng demonyo. Ano ang epektibong pangontra sa demonyo? Yun bang kapag inudyukan ka ni Satanas na gumawa ng gawaing makasalanan, ay ano ang mabisang pangontra mo para hindi ka matangay ng kanyang udyok sa paggawa ng kasalanan? Yun bang bigla na lang sumagi sa isipan mo ang isang mahalay na eksena or malaswa na gawain or bigla ka na lamang natutokso ng isang masamang isipan? Ay ano ang bibigkasin mo upang epektibong mawala ang udyok ni Satanas? Ito po ang ating paksa, mga kapatid, sa pananampalataya. Unang punto, umpisahan po natin sa isti'ada. Ibig sabihin ng isti'ada, yung pagpapakupkup sa Allah or ang paghingi ng proteksyon ng Allah laban kay Satanas na isinumpa. Sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quranul Karim, Ba'da, A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Wa imma yanzagannaka minas shaitani nazgun fasta'idh billah. Innahu sami'un alim. Chapter 2, verse 200, Quranul Karim. Malapit-lapit na pagkahulugan. At kapag ang isang masamang udyok ay dumating sa inyo mula kay Satanas, ay magpakupkup ka sa Allah. Katotohanan, siya ang lubos na nakaririnig, maalam. Ibig sabihin, kapatid, kapag bigla na lamang ay sumagi sa isipan mo ang isang mahalay na eksena or masamang gawain or udyok ng kasalanan, ay magpakupkup ka sa Allah or hilingin mo ang proteksyon ng Allah. At ano ba ang binibigkas sa pagpapakupkup sa Allah? Sige po, at ipagpatuloy pa muna natin ang pagbabasa ng mga verses ng Quran at malalaman mo mamaya ano ang binibigkas. Dagdag pa. Waqur Rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin. Chapter 23, verse 97, Quranul Karim. At sabihin mo, Aking Panginoon, ako ay nagpapakupkup sa iyo laban sa mga udyok ng shayatin. Ibig sabihin ng shayatin, plural na mga demonyo. Dagdag pa. Wa a'udhu bika Rabbi ayyahdhurun. Chapter 23, verse 98, Quranul Karim. At nagpapakupkup ako sa iyo, aking Panginoon, baka sila ay makalapit sa akin. At sinabi pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala tastawil hasanatu wala sayi'ah, idfa' billati hiya ahsanu fa'idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Chapter 41, verse 34, Quranul Karim. Hindi magkatulad ang mabuting gawa at ang masamang gawa. Iwaksi ang kasamaan sa pamamagitan ng gawaing mabuti. Sanhin nito, siya na may namamagitang galit sa iyo ay magiging tila isang matalik na kaibigan. Tinutukoy nito
ang paggawa ng kabutihan sa isang taong may sama ng loob sa iyo. Na kapag siya na may sama ng loob sa iyo ay ginawaan mo ng kabutihan, o ang masama niyang gawa sa iyo ay ginantihan mo ng kabutihan, ay pwedeng matangay mo sa kabaitan ang likas ng mabait niyang damdamin at magiging kaibigan mo pa siya. Sinabi pa ng Allah, وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Chapter 41 verse 35, Quranul Karim. Ngunit walang ginagawaran nito maliban yaong matiisin. Ibig sabihin, walang makakagawa niyan. Yang gawaan ka ng masama ng kalaban mo tapos gagantihan mo ng mabuti. Ngunit walang ginagawaran nito maliban yaong matiisin. Walang makakagawa niyan kundi yung mga mapagtimpi, mapagtiis, mapagsabar. Dagdag pa. At walang ginagawaran nito maliban ang isang nag-aangkin ng malaking bahagi ng kabutihan. Ibig sabihin, hindi mo yan magagawa kung wala kang angkin na malaking bahagi ng kabutihan. Dagdag pa. Chapter 41 verse 36, Quranul Karim. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ Innahu huwas sami'ul alim. Chapter 41 verse 36, Quranul Karim. At kung may dumating sa iyo mula kay Satanas na isang masamang udyok, magpakupkup ka sa Allah. Katotohanan, siya ang lubos na nakaririnig, ang maalam. Ito po ang tanging 3 verses na taglay ang ganitong kahulugan. Ipinag-uutos ng Allah na tayo ay maging mabait na kalaban. Tinutukoy na kalaban, kalaban na tao. Tao, hindi demonyo, hindi satan, tao. Upang ang kanyang likas na kabaitan, kasi ang tao, likas yan, may kabaitan yan. Upang ang kanyang likas na kabaitan ay maaring maging isang kaalyado at tagapagsuporta mo kapag pinakita mo ng kabaitan. At ipinag-uutos din ng Allah na magpakupkup tayo laban sa makasatanas na kalaban. Ito naman, kalaban naman na demonyo. So, 2 klase ng kalaban, kalaban na tao, kalaban na demonyo. So, kapag kalaban na tao, pwede mong pakitaan ng kabaitan. Dahil yung kanyang likas na kabaitan, pwedeng matangay mo. Pero kapag ang kalaban mo demonyo, iba. Ito ang sabi, na ipinag-uutos din ng Allah na magpakupkup tayo laban sa makasatanas na kalaban. Ibig sabihin si Satanas, demonyo. Sapagkat ang demonyo ay hindi tumitigil sa kanyang puot kung tatratuhin man natin siya na may kabaitan at mapagbigay na tulad ng dapat ay mabait na trato natin sa kalaban na tao. Yung kasing tao na kalaban, kapag pinakitaan mo ng kabaitan, pwedeng matangay mo yung puso niya, maging mabait rin sa iyo. Ngunit si Satanas na kalaban, kahit napakitaan mo pa ng anong klaseng kabaitan, hindi matatangay ang kanyang kalooban. Kailanman hindi magiging mabait sa iyo si Satanas. Magkaiba ang kalaban na tao at kalaban na demonyo. Ang tanging hangad ng kalaban na demonyo ay ang pagkawasak sa inapo ni Adam, meaning pagkawasak ng sangkatauhan, sanhi ng masamang puot at galit na mayroon si Satanas sa ama ng sangkatauhan na si Propeta Adam alayhi salam. Anong sabi ng Allah? Ya bani Adam, la yaftinannakum asy-syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah.
chapter 7 verse 27 Quranul Karim. O mga anak ni Adam or o mga inapo ni Adam, huwag ninyong hayaang kayo ay tuksuin o linlangin ni Satanas, katulad ng pagpapalabas niya sa inyong mga magulang mula sa paraiso. Meaning, huwag natin hahayaan si Satanas na linlangin tayo, na katulad ng paglinlang niya kina Adam at Eva sa paraiso. At bilang panangga sa mga bitag ni Satanas, ay matutunan natin kung ano ang binibigkas na pambugaw o pampalayas o pangontra kay Satanas na isinumpa. Anong sabi pa ng Allah? Inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Chapter 35 verse 6 Quranul Karim. Katotohanan, si Satanas ay isang kaaway para sa inyo. Kaya siya ay inyong ituring bilang kaaway. Siya ay nag-aanyaya lamang sa kanyang mga kampun upang sila ay maging kabilang ng mga maninirahan sa naglalagablab na apoy ng impyerno. At sinabi pa ng Allah, afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduw. Bi'sa lidh-dhalimina badala. Chapter 18 verse 50 Quranul Karim. Kaya't kayo ba kung gayon ay magtuturing sa kanya at sa kanyang mga kampun bilang mga tagapangalaga or kaibigan bukod sa akin, meaning bukod sa Allah, samantalang sila ay inyong mga kaaway? Napakasama nito para sa mga mapaggawa ng kamalian bilang isang kapalit. Ibig sabihin, kapatid sa pananampalataya, mas pipiliin ba natin na kakaibiganin ang demonyo, Satanas, dahil sa kanyang mga pangako na anumang kapangakong peki, at ipagpapalit natin ang ating pagmamahal sa Panginoong Allah? Abay, napakasama ng kalagayan na ito ng mga makasalanan. Opo, ipagpapalit nila ang Allah. Subhanallah. Tiniyak ng demonyo kay Adam na gusto niyang pagpayuhan ito. Ngunit nagsisinungaling si Satanas. Kung kaya't papaano niya tayo ituturing tayong mga tao sang katauhan matapos niyang sumumpa sa Panginoong Allah na ipapahamak niya tayo na sangkatauhan. Iba ang kalaban na demonyo sa kalaban talaga na tao. Ulitin natin, ang tao pag pinakitaan mo ng kabaitan, pwede mo matangay ang puso niya. Pero ang demonyo, kahit ano pang klaseng kabaitan ipakita mo, demonyo pa rin talaga yan. Opo. Anong sabi ng Allah? فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Chapter 38 verse 82. Si Satanas ay nagsabi, sumpa man sa iyong kapangyarihan, sumumpa siya sa Allah. Katiyakan na sila ay aking ililigaw silang lahat. Kita mo? Kita mo yan? Sumumpa siya mismo sa Panginoong Allah. Ganyan siya kanapupuot sa tao. Kaya huwag ka maniniwala na mabait siya sa iyo. Sumumpa siya mismo. Sumpa man sa iyong kapangyarihan, sabi niya sa Allah. Katiyakan na sila ay aking ililigaw silang lahat. Allahu Akbar. Iyan talaga ang pinakalayunin ni Satanas. Ang iligaw ang buong sangkatauhan sa sobrang galit niya sa sangkatauhan na nagsimula sa puot niya kay Adam. Pero gaano man ang gawin niya ay hindi niya kayang iligaw ang mga mananampalatayang tapat sa Panginoong Allah. Anong sabi ng Quranul Karim?
illa ibadaka minhumul mukhlasin. Chapter 38 verse 83 Quranul Karim. Maliban sa iyong mga aliping kabilang sa kanila na iyong ginawang matatapat. Ibig sabihin, sila na mga tunay na mananampalataya sa Allah ang hindi talaga kaya ni Satanas. Sila ay untouchable kay Satanas. At sinabi pa ng Allah, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Chapter 16, verse 98. Kaya kapag iyong gustong bigkasin ang Quran, ay magpakupkup ka sa Allah laban kay Satanas na isinumpa. Meaning, kapag babasahin mo ang Quran, ay bigkasin mo muna ang pagpapakupkup sa Allah or ang binibigkas na pangontra kay Satanas na isinumpa. Ganito kasagrado ang Quran. Ito lang ang aklat sa buong mundo na bago mo babasahin ay bibigkasin mo muna ang pangontra sa demonyo. At kapag ikaw ay totoong nananampalataya, ay walang panama sa iyo si Satanas na isinumpa, untouchable ka. Innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Chapter 16 verse 99 Quranul Karim. Katotohanan, siya, tinutukoy si Satanas, ay walang kapangyarihan laban sa mga nananampalataya at nagtitiwala sa kanilang Panginoon. Tumatalab lamang ang kapangyarihan ni Satanas sa mga taong makasalanan, mga gumagawa ng paglabag, walang ginawa kundi sumunod sa udyok ni Satanas, at mga musyrikun o mga taong nagbibigay ng katambal sa pagsamba sa Panginoong Allah. Bilang katibayan, innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi musyrikun. Chapter 16 verse 100. Ang kanyang kapangyarihan ay nangingibabaw lamang sa mga yaong tumatalima at sumusunod sa kanya, sumusunod kay Satanas, at sa mga yaong nagbibigay ng mga katambal sa kanya, nagbibigay ng mga katambal sa Allah. Nag-guess ninyo? So, mga kapatid sa pananampalataya, yan ang tandaan niyong mabuti. Kapag ikaw ay tunay na nananampalataya sa Allah, tunay na nagpapasakop sa kalooban ng Allah, tunay na sumasamba sa Allah, you are untouchable kay Satanas. Ganyan ka-powerful ang iman, takwa, ikhlas, pagpapasakop sa Allah. Ulitin nga natin, chapter 16, verse 100, magandang ulitin muli. Innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi musyrikun. Chapter 16 verse 100. Ang kanyang kapangyarihan ni Satanas na tinutukoy ay nangingibabaw lamang sa mga yaong tumatalima at sumusunod sa kanya, at sa mga yaong nagbibigay ng mga katambal sa kanya, nagbibigay ng mga katambal sa Allah. Punto numero 2. Pagpapakupkup sa Panginoong Allah bago basahin ang Quran. Yan, maganda. Ganito po talaga ang mga Muslim. Bago namin basahin ang Quranul Karim, banal na Quran, ay binibigkas muna namin ang isang linya na siyang pambugaw ng demonyo or pampakupkup or paghingi ng protection sa Allah or pangontra sa demonyo. Isang linya po, isang salita, isang linya na pangontra sa demonyo. Anong sabi ng Allah? فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Chapter 16, verse 98, Quranul Karim.
Kaya kapag iyong gustong bigkasin ang Quran, ay magpakupkup ka sa Allah laban sa Satanas na isinumpa. Ibig sabihin ay, bago mo babasahin ang Quran, ay palayasin mo muna si Satanas. Ganon din kapag magsasagawa ng salah o magsasagawa ng dasal ang Muslim. Si Imam Ahmad, kahabagan nawa ng Allah, ay nakapagtala na si Abu Sa'id al-Khudri, kalugdan nawa ng Allah, ay nagsabi ng paganito: kapag ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay tatayo para magsagawa ng sala sa gabi, ay sinisimulan niya ang kanyang sala sa pamamagitan ng takbir. Ibig sabihin po ng takbir para sa mga non-Muslim listeners, yung pagbigkas ng Allahu Akbar. Ang tawag rin takbir, na ang kahulugan ng Allahu Akbar ay ang Allah ay dakila. At pagkatapos ay babasahin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng tahimik ang sumusunod. Sasabihin niya, Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka smuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk, na ang kahulugan ay, ang lahat ng papuri ay sa iyo, O Allah, at ganon din ang mga pasasalamat. Ang kaluwalhatian ay sa iyong pangalan, ang kataas-taasan ay sa iyong kapangyarihan, at walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa iyo. Pagkatapos ay sasabihin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ng tahimik pa rin ang La ilaha illallah 3 beses, na ang kahulugan ay walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah. At pagkatapos ay sasabihin niya ang A'udhu billahi sami'il alimi minas shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Malapit-lapit na pakahulugan. Ako ay nagpapakupkup sa Allah, ang nakikinig, ang nakakaalam, laban sa isinumpang Satanas, laban sa kanyang pamimilit, mga panghahalina sa kahambugan at mga tula. Ganun po ang mga estratehiya ni Satanas na isinumpa para maakay sa kasalanan ang tao. Ang mga estratehiya ng pamimilit at panunukso o panghahalina sa pagyayabang at sa pagtutula o panulaan. Tutuksuin ka niya na magmalaki ka o magmayabang ka o gumawa ka ng mga tula na pampayabang, pagmamalaki, or mga tula na ang kahulugan ay paggawa ng mga kasalanan, or ang mga kahulugan ay pagbibigay ng katambal sa Allah. Ang 4 na tagalikom ng sunan ay naitala ang hadith na ito, na ipinalagay ni At-Tirmidhi na pinakatanyag na hadith sa paksa na ito. Sources natin, Ahmad, Volume 3, Hadith 69. Ganoon din, Abu Dawud, Volume 1, Hadith number 490. Ganoon din ang Tuhfatul Ahwadhi, Volume 2, Hadith 47. Ganoon din ang An-Nasa'i, Volume 2, Hadith 132. At ganoon din ang Ibn Majah. Sina Abu Dawud at Ibn Majah, kahabagan nawa sila ng Allah, ay nagtala na si Jubair bin Mut'im, kalugdan nawa ng Allah, ay nagsabi na ang ama nito ay nagsabing kapag ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay sisimulan ang salah, ay kanyang sinasabi ang Allahu Akbaru kabiran, thalathan, alhamdulillahi kathiran, thalathan, subhanallahi bukratan wa asilan, thalathan,
Allahumma inni a'udhu bika minas syaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Malapit-lapit na pakahulugan. Ang Allah ang dakila, tunay na ang pinakadakila, 3 beses. Ang lahat ng papuri ay sa Allah parati, 3 beses. At ang lahat ng papuri ay sa Allah araw at gabi, 3 beses. O Allah, ako ay nagpapakupkup sa iyo laban kay Satanas na isinumpa, laban sa kanyang hams, pamimilit, mga nafq, panghahalina sa kahambugan, at mga nafth, tula. Sinabi ni Amr na ang hams ay nangangahulugang pamimilit. Ang nafq ay nangangahulugang kahambugan. At ang nafth ay nangangahulugang pagtutula, poetry. Sources natin, Abu Dawud, Volume 1, Hadith 486 at Ibn Majah, Volume 1, Hadith 265. Ganon din na naitala ni Ibn Majah na si Ali bin Al-Mundhir ay nagsabi na isinalaysay ni Ibn Fudail na si Ata bin As-Sa'ib ay nagsabi na si Abu Abdurrahman As-Sulami ay nagsabi na si Ibn Mas'ud ay nagsabi na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, Allahumma inni a'udhu bika minas syaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. O Allah, ako ay nagpapakupkup sa iyo laban kay Satanas na isinumpa, laban sa kanyang hams, nafkh at nafth. Sinabi niya na ang hams ay nangangahulugang kamatayan, ang nafkh ay nangangahulugang kahambugan, at ang nafth ay nangangahulugang pagtutula. Source natin, Ibn Majah, Volume 1, Hadith 266 for your complete reference. Punto numero 3. Pagpapakupkup sa Allah kapag ang tao ay nagagalit. Ito po, napakaganda ito. Punto. Kapag ikaw ay nagagalit, pag ikaw ay nagliliyab sa galit, anong bibigkasin mo para mawala ang galit mo? Aha! Patungkol ito sa pagpapalaya sa demonyo kapag ang tao ay nagagalit. Tandaan na ang puot ay sa demonyo. Kapag nagagalit ka o nagagalit ang kaharap mo, ay nilulukuban ka o nilulukuban siya ng demonyo na kailangang mapalayas. Sa kanyang musnad, si Al-Hafidh Abu Ya'la Ahmad bin Ali bin Al-Muthanna Al-Mawsili, kahabagan nawa ng Allah, ay nagulat na si Ubay bin Ka'ab, kalugdan nawa ng Allah, ay nagsabi ng paganito. Anya, 2 lalaki ang nagtatalo sa harapan ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam. At ang ilong ng isa sa kanila ay lumaki sa sukdulang galit. Ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, Inni la'alamu shay'an law qalahu ladhahaba anhu ma yajidu. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Malapit-lapit na pagkahulugan. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, habang nag-aaway yung dalawa sa kanyang harapan, sabi niya, alam ko ang ilang salita na kung binigkas niya, ano ang kanyang nadarama ay mapapawi. Ako ay nagpapakupkup sa Allah laban kay Satanas na isinumpa. Meaning, kapag nagagalit ka, or kaharap mo ang mga nag-aaway na parehong nilulukuban ng demonyo ng galit, ay binibigkas ito.
At ito ang epektibong pampalayas ng demonyo. Ito po ang epektibong pangontra sa demonyo. Ano ang bibigkasin? Ito ay kabisado ng mga Muslim. Para sa mga non-Muslim, medyo mahihirapan kayo bumigkas nito. Ulitin natin, ito ang binibigkas. Kapag nagagalit ka, or kaharap mo nagagalit, ano ang bibigkasin? Ito yung pambugaw ng Satan. Ito ang pampalayas ng demonyo. Ito ang pangontra sa demonyo. Anong bibigkasin? A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Anong kahulugan? Ako ay nagpapakupkup sa Allah laban kay Satanas na isinumpa. Ito rin po ang formula or linya na binibigkas kapag bigla na lang na nakadama ka ng takot. Minsan, bigla na lang tumayo ang balahibo mo, hindi mo alam bakit. Minsan, sa isang lugar ka na parang haunted house or whatever na lugar, biglang tumatayo ang balahibo mo. Bigkasin mo. A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Pangontra talaga yan. Or bigla kang nakadama ng pagnanasa sa mahahalay na gawain. Or bigla kang nakaisip ng masama. Or biglang pumasok sa isip mo yung mga eksena ng mga gawaing makasalanan na ginagawa mo dati. Halimbawa, nagmomotel ka. Biglang lumantad sa harapan mo ang eksena 10 years ago, 20 years ago na magkasalo kayo sa motel ng kalaguyo mo. Bigkasin mo agad ang A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Dahil inuudyukan ka ni Iblis na ulitin mo yung gawaing makasalanan. At epektibo rin po ito na bigkasin kapag binangungot ka. Bangungot ni Satanas. Opo, minsan mararamdaman mo yung biglang parang may itim na mula sa paanan mo, paakyat sa katawan mo, tapos hindi ka makagalaw. Bigla kang nanigas. Ang tawag rito, bangungot. Kapag binangungot ka ay hindi ka makagalaw. Pati na dila mo, hindi ka makabigkas. Paano mo ito bibigkasin? Itong a'udhu billahi minas shaitanir rajim. Ito ay bibigkasin mo sa isipan mo. Sa utak mo. Bigkasin mo sa isip mo ang A'udhu billahi minas shaitanir rajim na ang kahulugan ay ako ay nagpapakupkup sa Allah laban kay Satanas na isinumpa. Pero mas powerful ito kapag binasa mo sa Arabic, hindi sa Tagalog. Oo, napaka-powerful yung A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Very powerful po yan. Opo. Biglang mawawala ang bangungot mo. Mismo ang inyong abang lingkod, ilang beses makaranas ng bangungot. Opo. Ito ang binibigkas. O kaya, bigkasin mo yung Ayatul Kursi, yung the greatest verse sa Quran. Another topic po yan. Ha? Minsan talakayin natin yan. Pukusan natin itong pagbigkas ng A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Okay. Naiulat din. Alam niyo, pwede rin itong bigkasin sa possessed. Yung na-possessed, lapitan mo, bigkasin mo, A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Pero ang pinaka-powerful na babasahin mo sa na-possessed ay yung Ayatul Kursi. Okay. Another topic po yung Ayatul Kursi. Napakaganda niyan. Yan ang tinatawag na the greatest verse sa entire Holy Quran. Okay. Naiulat din ni An-Nasa'i, kahabagan nawa ng Allah, ang hadith na ito sa kanyang aklat na Al-Yawm Wal-Layla. Ang source po natin ay An-Nasa'i sa kanyang Al-Kubra, hadith number 10,233. Okay. Naitala ni Imam Al-Bukhari, kahabagan nawa ng Allah, na si Sulaiman bin Surad, kalugdan nawa ng Allah, ay nagsabi ng paganito. Anya, dalawang lalaki ang nagtatalo sa harapan ng propeta, sallallahu alaihi wasallam, habang kami ay nakaupo na kasama niya. Ang isa sa kanila ay minumura ang isa, at ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang paganito,
inni la'alamu kalimatan law qalaha ladhahaba anhu ma yajidu. Law qala a'udzu billahi minas syaitanir rajim. Malapit-lapit na pakahulugan. Ito yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa harap ng dalawa. Sabi niya, dalawang nag-aaway. Sabi niya, alam ko ang isang pangungusap na kung sinabi niya ito ay magpapalaho sa kanyang nadarama. Ibig sabihin, kung ano ang nadarama mo na masama, biglang maglalaho. At binigkas niya yung, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Ako ay nagpapakupkup sa Allah laban kay Satanas na isinumpa. Meaning, kapag binigkas ito ng mga nag-aaway, ay mawawala po sa kanila ang lukob ni Satanas upang lumamig ang kanilang mga puot. Ganon din na sina Imam Muslim, Abu Dawud, at An-Nasa'i, kahabagan nawa sila ng Allah, ay naitala ang hadith na ito. Source po natin, Fathul Bari, Volume 6, Hadith number 388, Sahih Muslim, Volume 4, Hadith number 2015, Abu Dawud, Volume 5, Hadith 140, at An-Nasa'i sa kanyang Al-Kubra. Marami pa ang mga hadith patungkol sa pagpapakupkup sa Allah or pampalayas or pangontra sa demonyo. Makikita ninyo ang paksa na ito sa mga aklat ng doa at sa mga kahalagahan ng mga banal at mabubuting gawa. Tandaan ninyong mabuti, ang binibigkas ay a'udzu billahi minas syaitanir rajim. Ito ay mahirap bigkasin para sa mga non-Muslim. Hindi sila ito sanay bumigkas. Pero ang mga Muslim, kayang-kaya ito, mga bigkasin. Oo, binibigkas ito ng Muslim araw-araw. Tagalog, ako ay nagpapakupkup sa Allah laban kay Satanas na isinumpa. Allahu Akbar. Pang-apat po na punto, last na lang. Ang isti'adha, ibig sabihin ng isti'adha, pagpapakupkup sa Allah, yung pangontra kay Satanas. Ang isti'adha ba ay obligado o hindi obligado? Aha, itong magandang tanong. Ang karamihan sa mga ulama, mga scholars, ay nagsasabi na ang pagbigkas ng isti'adha sa sambayang, sa salah, at kapag babasahin ng Quran. Ayon sa kanila, ang pagbigkas ng isti'adha kapag magsasala at magbabasa ng Quran ay rekomendado, itinatagubilin, at hindi raw ito obligado. Ibig sabihin ng hindi obligado, ang hindi pagbigkas nito ay hindi raw nagdudulot ng kasalanan. Ibig sabihin, hindi ka raw nagkakasala kung hindi mo ito bigkasin. Magkagayon pa man, naitala ni Ar-Razi na si Ata bin Abi Rabah ay nagsabi na ang isti'adha ay obligado sa sala at obligado kapag babasahin ng tao ang Quran. Bilang suporta sa pangungusap ni Ata, si Ar-Razi ay bumasi sa malinaw na kahulugan ng verse. Fasta'idh, kung kaya't magpakupkup ka. Ito yung buong verse. Chapter 16, verse 98, Quranul Karim. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Chapter 16, verse 98, Quranul Karim. Kaya, kapag iyong gustong bigkasin ang Quran, ay magpakupkup ka sa Allah laban kay Satanas na isinumpa. Sinabi niya Ata bin Abi Rabah na ang aya ay naglalaman ng isang mandato. Ibig sabihin, pautos.
Ang verse ay naglalaman ng pautos, mandato, na nangangahulugan ng implementasyon. Ganun din na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay lagi-laging binibigkas ang isti'adah. Bilang karagdagan, ang isti'adah ay nagpapataboy sa kasamaan na walang iba kundi si Satanas na kinakailangang itaboy. Ang pundasyon ng rule sa Islamic jurisprudence ay ang isang sangkap na kinakailangan, obligado, ang isang sangkap na obligado sa pagpapatupad ng isang obligado sa relihiyon ay ito mismo ay nagiging obligado rin. At kapag sinabi ng tao na, A'udhu billahi minas shaitanir rajim, ako ay nagpapakupkup sa Allah laban kay Satanas na isinumpa, ito ay sapat na. Maliwanag. Ang isusunod natin, insyaallah, para naman sa susunod na episode, sakali, mayroon tayong oras, ay ang patungkol sa mga virtues o mga kahalagahan ng isti'adah na tulad ng mga sumusunod. Number 1, ang isti'adah ay pampalinis sa bibig mula sa mahahalay na mga salitang binibigkas ng bibig. Number 2, pampadali sa isa bibig. Number 3, inihahanda nitong isti'adah ang bibig para bigkasin ang banal na salita ng Allah. Number 4, naglalaman ito ng paghahangad sa tulong ng Allah at pagkilala sa kakayanan ng Allah na gawin ang lahat. At number 5, ang isti'adah ay kumukumpirma sa kababaan at kahinaan ng tao para harapin ang kalaban ng kanyang kasamaang panloob, na tanging ang Allah lamang na lumikha sa kalaban na ito ang makakapagpataboy at makakatalo. Ang kalaban na ito, ang tinutukoy ay si Satanas, ay hindi tumatanggap ng kabaitan. Hindi katulad ng kalaban na tao na kapag pinakitaan mo ng kabaitan, pili mo matangay ang puso niya. Pero ang kalaban na Satanas, kahit anong kabaitan ipakita mo, hindi mo matatangay. Kalaban pa rin ang tingin sa iyo. Allahu Akbar. Ang mga ito po at iba pang punto ang tatalakay natin, insyaallah, sa mga susunod na pagkakataon. At dito po natapos ang ating paksa. Ang atin pong reference sa lecture na ito ay walang iba kundi ang Tafsir Ibn Kathir. Nawa kahabagan ng Allah si Shaykh Ibn Kathir. Nawa gantimpalaan ng Allah si Shaykh Ibn Kathir. Muli po, pagbati ng kapayapaan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.